Meron siyang epekto lalo na pag mawala yung tiwala ng taong bayan sa mga bangko na pinagkakatiwalaan nila ng kanilang pera. Pero sa tingin ko po, dahil dumadaan naman tayo sa proseso at pinapakinggan naman po lahat ng panig tungkol sa usaping ito, mas makakabuti ito sa, not just sa impeachment court, but sa sistema ng banking ng Pilipinas. Kasi talagang matitingnan kung sapat ba yung mga batas na meron ngayon, paano siya ma-improve, at paano pa maiwasan yung mga ganitong problema sa future. Carl, alam ko yung ating business sector ay medyo sa dami ng political upheaval sa ating bansa, parang naging kalos na sila. Sa tingin mo yung mga ganitong pangyayari, makakaapekto pa rin sa kanilang desisyon in choosing a bank? Or talagang alam nilang business as usual naman yung business and yung banking, politika lang yan? At least po dun sa mga natanong, makakausap ko pang fellow entrepreneurs or may mga social investors kunwari. Sabi naman po nila, tinitingnan nila yung impeachment court at yun ang nagaganap na paglilitis. Sa tingin nila, this is good for the banking system, this is good for the economy. Kasi nga, natetest yung strength ng buong sistema. May mga konting nagsasabi na nakakatakot na, etc. Pero dahil sa kabuuan ay nakikita na matatag pa naman ang buong sistema, lalo lang itong mapapa-improve dahil sa proseso. Carl, kahapon na halos walang nangyari patungkol dito sa Article 2, hindi pa rin ito tapos hanggang ngayon. Hindi pa rin nasa-settle itong issue tungkol dito sa documents na pinresenta ng prosekusyon. Anong ninanais mong makita ngayong araw na ito? Sana po makapag-move on na tayo. Parang may mga nagsasabi nga na halos isang buwan na, Article 2 pa rin tayo. Although, narinig ko po kanino sa prosecution na hindi na nila tatawagan yung lahat ng 100 witnesses. Yung iba, hindi na nila tatawagin kasi parang happy na sa ata sila sa daloy sa mga nailantad na evidence at ng mga witnesses. So, sana po, today, ma-close na itong issue na to. Sana mapatunayan na talaga whether fake or hindi fake para makapag-move on na po tayo. Alam mo, Cathy, Carl, nag-text sa akin si Professor Rene Villarente, Ateneo de Davao Law School, nanunood daw sila at nabalita sa atin kanina, yung PTV sa Butuan or Agusan nanunood din yes po. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Carl, yung bang Metro Manila, mga kabataan, sumusubaybay pa rin ba? Hindi ba napagod dito sa mga isang buwan na tayo? Meron pa rin po nagsusubay. Natutuwa po ako dahil may mga estudyante pa rin nagsasabi sa akin na nanonood sila, nakikibalita, etc. Meron din naman pong pagod na. Meron din naman parang, ano ba yan, tapusin nyo na. So, halo-halo naman. Nako, 2:13 na, Mark, at hindi pa rin nag-uumpisa itong trial ngayong araw. Inaasahan natin, inaantabayanan na, nandito na ang depensa at prosekusyon sa loob ng Senate Session Hall. Mukhang ready na sila para sa panibagong araw na naman. So hopefully, mag-umpisa ito any minute from now. Itong paghahambing ng ERAP impeachment ni Chief Justice Corona ay medyo lumilitaw nitong mga nakaraang araw. Para sa ating mga kabataan, Carl, naaalala pa ba nila yung impeachment trial ni ERAP at the lessons dapat learned through that impeachment na hindi natapos? Tingin ko po isang mahalagang lesson na naaalala ng lahat ay yung fact na hindi siya natapos. Na yung firework na inaasahan sa second envelope, hindi naman pala ganun ka-explosive. Parang ganun. So parang maraming natuto na kailangan ipatuloy yung proseso at daanan natin, gano'n man katagal o gano'n man ka-boring, kailangan siya para sa bayan. Carl, isa sa mga articles of impeachment ay nagsasabi nga na pinapaboran kadalasan nitong si Chief Justice sa kanyang mga desisyon. Itong interest ng dating Pangulong Arroyo. Yung mga kabataan ba ay nare-relate ang Chief Justice sa dating Pangulong Arroyo? Lalo na po nung simula, lahat naman po ito, I think malinaw sa karamihan na hindi ito magaganap kung wala naman tayong problema sa dating Pangulo at sa mga lahat ng katiwaliang nangganap noong dating administrasyon. At sana po manatili yung focus sa ganun. Marami pong topics kasi ngayon na pinag-uusapan, napapasukan yung iba't ibang batas, pero yung punot dulo po nito, accountability po ng mga dating nangurakot at nagsinungaling at kung sino man sila, na sana pag may humatol tulad ng Supreme Court, patungkol sa mga issue na ito, patas yung hatol nila. At sinasabi lang natin ngayon na si Chief Justice mukhang hindi magiging patas kung sakaling dumating yung panahon na yun. Carl, Cathy, yung two lessons na pulot natin so far dito, yung dapat maayos yung pag-fill out ng SALN at pangalawa, para sa mga taga-private sector, dapat mag-file ng ITR. Is that parang message loud and clear heard by our people, Carl? Totoo po yun. Loud and clear. At dapat
parang it's a signal na iba na yung panahon ngayon. Hindi na pwedeng sabihin na, ginagawa naman yan lahat ng tao. Nakita po natin yung BIR Commissioner, marami pong humanga sa kanya na talagang, at marami po ako narinig, even outside the impeachment court, na nagsasabi na iba na yung panahon ngayon. Hindi na pwedeng sabihin lang na, everyone's doing it anyway, so I'll also not reveal everything. But ngayon, iba na po, may tuwid na daan na, pwede na tayong magtiwala. Ayan, Cathy, meron tayong mga kababayan na nais din mag-explain or magsabi ng kanilang opinion. Panoorin po natin ito. Naku, lumalabas naman ang katotohanan. Bakit pinatatagal pa? Nasa aksaya ang oras at ang pera ng kaban ng bayan. Ay puro palabas laang naman ata nila, pagalingan laang sila ng mga nalalaman nila. Hindi naman natutumbok yung kanilang gusto. Maganda dyan, mabuksan yung dollar account na maging fair para makita lahat ng taong bayan. Diba? Pagalingan daw, Cathy, Pagalingan. Pagalingan, wala daw pinatutunguhan. Ganito rin bang sentimiento ng ilan sa ating mga kabataan? May mga nagsasabi po na lalo ng mga estudyante na parang ang complicated na daw ng mga usapin, may mga raming legalist na napapag-usapan at sana matumbok nga, sabi nga po nung ating narinig kanina na matumbok yung talagang gustong patutunguhan ng lahat ng paglilitis na ito. Kung sa usapin na pagalingan, Cathy, hindi natin mahiwalay doon yung mga senador na nagtatanong dahil there's going to be an election in 2013 and some of them might be running for re-election at siyempre importanteng makitang maganda ang kanilang performance. Meron ba kayong nakikitang grandstanding, Carl, o sa tingin nyo genuine yung pagtayo nila at pagtanong? May mga term nga nung iba, over-dramatic na po, na parang minsan hindi naman kailangan. Pero sa tingin naman po namin, karamihan sa kanila, may point naman, may pinatutunguhan. Kasi minsan hindi nalalabas or hindi kaya ng mga lawyers na ipalabas, so tumutulong yung mga senator judges. At karapatan din naman nila na ipahayag ang kanilang mga katanungan. So, okay lang naman po siguro. Minsan nga lang OA na. Yung isa dun sa mga nagsalita na taong bayan, sabi niya, sana mabuksan pa rin itong dollar account. With everything that has happened with the Senate decision to respect the TRO, umaasa pa ba rin kayo, yung mga kabataan, na mabubuksan pa itong mga laman ng dollar accounts na ito? Ako po personally, oo. At may maganda po yung sinulat ni Justice Sereno dun sa dissenting opinion na may higher principle of accountability tayo na, tama yung principle of, yung confidentiality, etc. At tama na pinapahalagahan yung banking system. Pero we have higher principles, accountability, isa na doon, na kailangan managot yung mga dapat managot. Ito ang interest ng bayan din dito, Cathy, is yung for it to be business as usual. Carl, ikaw, sa tingin mo baba, is the nation distracted by the impeachment or are we building this nation still apart from the impeachment process or during the time we're not watching television? Ako po personally, aminin ko it's a distraction kasi we won't be spending time, energy, talent here. But I think especially. Yes. Pero I think it's a healthy and welcome distraction. May mga distraction na kailangan natin gawin para mas smooth yung future ng mga pangyayari. Kasi kung hindi natin gagawin ngayon, uulitin lang din natin to in the future. So might as well gawin na natin ngayon. Oo. At January 16 nag-umpisa ngayon, February 16, exactly 1 month ago na po. Hindi pa rin natatapos itong unang Article 2. Ano masasabi mo dito, Carl? Ang bagal nga po, lalo na parang ang dami pang articles, may 7 pang articles. So sana matapos na yung issue ng Article 2, maganda yung welcome yung development na hindi na ipapalatag yung buong 100 set of witnesses. So para makapag-focus na talaga dun sa pinaka-importante. Carl, itong isang buwan na nga, on the lighter side of things, dumadami din yung mga jokes hinggil sa impeachment, pati yung boses ni Your Honor, pati ni Chief Justice, pati yung kanyang hairstyle. Is this helping the humor of the country? Napapaganda ba yung kwentuhan? Dahil
it can be so trivial, pero ito, with this one, with the kind of humor we're getting, gumaganda ba yung kwentuhan? I think po oo, kasi para makarelate din naman yung mga ibang hindi masyadong tutok or hindi masyadong seryoso. Kasi karamihan naman po hindi naiintindihan yung mga anong pinag-uusapan talaga. Magandang entry point ito para yung ibang mga mamamayan natin na hindi naman nakatutok araw-araw, makasama sa diskusyon. Noong isang araw, Carl, ay nag-file ng supplemental petition before the Supreme Court, itong si Chief Justice, saying na 5 dito sa mga senator judges ay hindi patas at may bias daw umano. Ikaw, naniniwala ka ba na lahat ng mga senator judges ay walang kinikilingan? Sa tingin ko po hindi may iwasan na may kinikilingan, pero karapatan din naman po nila ihayag. At pwede namang sabihin na may mga kumikiling din sa depensa, hindi lang naman, mayroon din naman mga senador na halatang may pinapaboran sa kabilang panig. So parang tingin ko po patas lang, karapatan nila na magtanong kung within the bounds of the impeachment rules, pwede rin naman. At talagang astig naman yung ginagawa ni Senate President Juan Ponce Enrile na naniniwala ako na kahit may mga konting bias here and there, napapanatili ni Senate President Enrile yung fairness ng impeachment court. Carl, ang kwento nga is dahil dun sa era of impeachment, dumami yung enrollment sa law school. I'm sure sa mga kabataan na nanonood dito, either some of them would want to be lawyers or others would want to be senators. Sa mga youth leaders na iyong nakakausap, gusto ba nilang maging senador? Is the Senate parang depicted here as something to aspire for? Sa mga nakausap ko po, opo, kasi parang it's interesting and talagang may nakikitang, at least sa experience ko, may nakikitang pwede talagang magawa concretely tulad ng mga improvements on the SALN law, improvements on the banking laws. So talagang it seems like there's real action in the Senate at nakikita ng buong bayan. So mas maraming humahanga sa Senate ngayon. At gusto maging senador. Totoo po yan. Like nung isang araw nga nag-comment si Senate President Enrile tungkol dun sa boksingero sa Argentina. Normally you don't ask Senate President for his opinion on things like that, but his was a major headline. His opinion on that was a major headline. So parang sa tingin ko, tumataas po yung tingin ng taong bayan sa ating mga senador at sa Senate as an institution. Ito, kakabasa ko lang dito sa isa sa mga comments sa Facebook. Sabi nung isa, I hope that after this impeachment trial, the Filipinos will come out of the circus tent and be more mature citizens. Sa tingin mo ba itong nangyayari ay dito at yung pagsubaybay ng taong bayan ay nakakatulong sa pagmamature natin as a people? Opo, sa tingin ko po. At even nung sa simula, parang napansin ko din na mas sober na tayo ngayon, hindi na that emotional unlike before. So even on that sense, nag-mature na nga at patuloy pa rin yung pagmamature. So maganda pong welcome distraction, ika nga, itong impeachment trial na ito po. Okay. Cathy, kasama natin isa din sa ating legal consultant dito, the learned, talagang Dean Valdez. Magandang hapon po. Magandang hapon, Mark. Cathy, magandang hapon sa inyong dalawa. Dean, kahapon, marami ang nagsabi na tila walang nangyari masyado dito sa paglilitis. Ano po ba ang anong maaari mangyari ngayon at anong gusto nyong asahan na makita ngayon? Yung kahapon naman is parang sore thumb lang na palaging lumalabas-labas yan sapagkat palaging inire-raise yung issue na fake yung basis ng mga subpoena, no? But actually legally hindi na pwedeng erase yan. Eventually kung yung pagbabatayan yung mga dokumentong pumasok dahil doon sa subpoena yun sapagkat cross-examine sila ng defense lawyer nagtanong din sila tungkol doon, no? So mahirap na palabasin. Ngayon mangyayari ngayon it will settle once and for all kung fake o hindi. Kasi ang problema dyan, akala ng tao, fake talaga. Because it's just a generalization. Yun ang labeling na ginagawa ng president ng bangko, which is not the real case, sapagkat highlighting lang naman yung sinasabi niya, hindi naman binago yung mga material entry doon sa document. Dean, just a very quick question before we begin. Meron po bang real threat ng mistrial na napapag-usapan ngayon? Wala, sapagkat yung may mistrial lang kung halimbawa walang opportunity to be heard. Kompleto naman yung opportunity ng defense, yung mga defense lawyer.
In fact, kung we have a way of counting the time na nagsasalita yung defense lawyer, baka mas marami pang siya time. Just himself alone, si Justice Cuevas. And all of them put together. And all the prosecutors put together. So, kung yun lang pagbabatayan mo, walang mistrial.